Araw mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon ang resulta ng eleksyon sa Cebu, ang probinsya na may pinakamalaking boto sa ating bansa. Malaking kahihiyan ito, malaking sampal sa administrasyong Marcos na ilang beses nagpuntang presidente doon. Siya pa ang encourage sa mga Cebuano nga iboto ang ticket ni Governor Gwen Garcia. Doon nila sinimulan ang 20 pesos per kilong bigas. Ayuda, kaliwat kanan, ayuda. Anong nangyari? Wala. Ang mga Cebuano nagsalita na. Kung sa pelikula pa, Fernando Po Jr., bugbog sarado ang mga kontrabida. Sinong kontrabida? Yung talo, silang kontrabida. Bugbog sarado ng mga Cebuano. Ito, may post si Attorney Harry Roque. Isinare niya ang post ng Disiplina Duterte. Ganda ng pagkasulat. Sabi ng Disiplina Duterte, no presidential statement could sway Cebu. Cebuanos reject Marcos back Gwen Garcia. Tinakwil. No amount of salita ng Pangulo, ibig sabihin laos na ang Pangulo sa Cebu. Laos na. Hindi pinakinggan eh. Anong silbi mong presidente na hindi ka papakinggan ng nakakarami? Wala na. Papunta na ito yung tinatawag na lame duck president. So basahin ko In a decisive move, the people of Cebu have elected Pam Baricuatro of PDP Laban as their new governor, unseating the long-standing incumbent Gwendolyn Garcia despite her endorsement by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. If my memory serves me, May 5 ata, nagpunta doon, rally doon, nandun ang Pangulo. As of May 13, 2025, 12:32 a.m. Philippine time, with 77.44% of election returns tallied, Baricuatro secured 1,023,328 votes, while Garcia garnered 712,641 votes. So ang diferensya aabot ng 300,000 or less. This electoral outcome is particularly significant given Garcia's recent 6-month preventive suspension by the Office of the Ombudsman. The suspension is stemmed from allegations that Garcia granted special permit. Okay na lang yun. Yan. President Marcos addressed the suspension, emphasizing the importance of due process and the rule of law, especially so close to the election. He stated, any action that affects the mandate of a duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and the Omnibus Election Code. Marcos added that Garcia deserves to be treated fairly and with respect owed to her office. Yan ang statement ng Presidente supporting Gwen Garcia. Despite the President's support and public statements advocating for fairness in Garcia's case, Cebuano voters opted for change. Baricuatro's campaign, which focused on transparency and fresh leadership, resonated with the electorate, leading to her victory. Cebu's political influence is underscored by its status as the most vote-rich province in the Philippines. According to data from the Commission on Elections, Cebu is the only province to surpass 3 million registered voters, with 3,407,780 registered voters for the 2025 elections.
This makes it a critical battleground in national politics, as candidates often vie for the support of Cebu's substantial electorate. Kaya ito, napaka-importante ito. Ang laking puhunan na ni BP Sara. Kasi PDP laban si Barry Cuatro eh. Nagpunta dyan si Tatay Digong, itinaas niya ang kamay ni Pam. Malaking puhunan na ito by 2028. 3,407,000 votes. 100,000 voters. Political analysts view this result as a clear message from Cebu's populace. National endorsements and political interventions hold little sway over their democratic choices. The election underscores the province's commitment to autonomous decision-making and reflects a broader desire for accountability and progress at the local level. Saludo ang mga Cebuano. Saludo tayo sa mga Cebuano. You have spoken. Congratulations sa Maisog Cebu. Yung specifically Ibi Hugalbot and John Abines Jr. At yung iba pang leaders dyan sa Maisog Cebu. Na pa? Magbasa tayo. Roselle Maestro. The endorsement of BBM is a kiss of death. Sabio Farmblog. Singgit pag Toledo, I love you. Pildi ka noon. Kagwen. Cedrex Cruz. Cebuanos, smartest voters. Sana ganyan din sa Batangas. Panalo ata sa Batangas si Vilma Santos. Amelin Bihada, ang mga senatorials dapat nanalo din, attorney. Abo Farid Makasalong, Makarimbang, hindi umobra ang 20 pesos na bigas, sila rin ang naglolokohan. No, ano nang mangyari sa 20 pesos na bigas ngayon? Trebe as nilab, sayang kaso nasobrahan kasi si ma'am, okay na sana. Juliet Malaya, gabaan ang wakwak. Congratulations Cebu for voting guwapa, Pam. Sige Rical, mahal na naman ang bigas sa Cebu. Yan ang question. Kasi May 13, pwede nang magbenta. Itutuloy kaya ang pagbenta? Ano sa tingin nyo? Tapos na kasi ang eleksyon. Impas na. Wala na. Tingnan natin. Anong gagawin nila sa 20 pesos per kilo na bigas? Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako pang repair sa mga sira-sirang bahay ng tribo. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Iking. Ug ako karon siyang bisitahon. Maayong buntag Manoy. Mayong buntag. Oo, gon sa man ka Manoy. Agabuno ko. Complete. Og nukos munyon. Complete dopos amonium. Oh. O mga dagko na gid man imong saging. Oh, salamat po. Gani ang saging ni Manoy Iking. Ug mga maayo gid kaayo og tubo. Pwede brad, kasanat ilo ba? Oh. Pila gani ni kapunuan Manoy imong saging lakatan? 144 ni tanan. 144. Oh.
So daghang gyud gawas nga hinlo, tambok ug maayo pod Oo. ang tubo sa saging ni Manoy Iking. 144. Og karon Manoy, unsa imong maistorya bahin sa padayon sa pagpananom ug sa pagsuporta sa abono uban pa nga magamit nato sa saging Manoy? Nagpasalamat kid ko sa Ginoo nga ingon man sa nagtan-aw sa video nga nagsuporta sa abono. Oo. Nagpasalamat ko nga nagpasalamat pud ko nga nalipay ko kay na ako'y gitanom abono. Sige Manoy, salamat. Salamat po.